Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, alamul malaikatil abrar, ang daigdig ng mararangal na mga anghel. Tinatalakay pa rin natin yung ugnayan ng mga anghel sa mga mananampalataya. Ito yung huling natalakay natin, yung number 7. Yung panalangin nila, humihiling sila ng kapatawaran para sa mga mananampalataya. Shuhuduhum majalisil ilm, wa halakad dhikr, wa haffuhum ahlaha bi ajnihatihim. Ang pagsaksi daw ng mga anghel sa mga majalisil ilm, yung shuhudu majalis, yung kanilang pagdalo sa mga pagtitipon para sa kaalaman, mga pag-aaral. At ang tinutukoy sa hadith sa mga batayan, specifically yung masjid, pag-aaral sa masjid. So majalisul ilm, mga pagtitipon para mag-aral, at halakad dhikr, yung mga pagtitipon para mag-recite ng Quran, at iba pang tulad nito. At binabalot nila ng mga anghel yung mga tao na naroroon ng kanilang mga pakpak. Yung mga pakpak ng anghel, ibinabalot nila sa mga tao na naroroon. Si merong hadith, iniulat ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq." Tunay na si Allah ay mayroong mga anghel na umiikot sa mga kalsada. Yaltamisuna ahlad dhikri, na sila ay hinahanap nila ang mga ahlud dhikr. Hinahanap nila yung mga tao na umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. At kapag nakita raw sila ng mga tao na umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, grupo ng mga tao yung tinutukoy dito, sasabihin nila, hali kayo tungo sa inyong hinahangad. At syempre, ang ibig sabihin nito, yung mga tao na umaalala kay Allah, hinahangad nila si Allah at inaanyayahan pa sila lalo, inihimok sila lalo ng mga anghel na sila ay tumungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halummu ila hajatikum, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayahfuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya. At ang mga anghel ay binabalutan nila ang mga mananampalataya na ito hanggang sa langit ng dunya, yung unang langit. Ang pinakamababang langit, ito yung langit ng dunya, ang langit ng mundo. So ganun kalaki o ganun karami yung pakpak na babalot sa mga mananampalataya na umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kalaki yung pakpak ng mga anghel na babalot sa kanila. At iniulat din ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat malaika wa dhakarahumullahu fi man inda." Walang sino mang mga tao na magtitipon sa alinmang masjid, bahay ni Allah, ang tinutukoy dito masjid, na binabasa nila rito ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ito o tinuturo nila sa isa't isa
liban na lamang nabababa sa kanila ang sakina, ang kapanatagan. Wa ghashiyathumur rahmah, at sila ay malililiman ng habag ni Allah. Wa haffathumul malaika, at paliligiran sila ng mga anghel. At literally, kumbaga, paliligiran sila ng mga anghel kasama ng mga pakpak ng mga anghel, kumbaga. At si Allah, babanggitin sila ni Allah sa mga kasama ni Allah, sa mga malalapit kay Allah. Ang tinutukoy din dito yung mga anghel na pinakamalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na merong 4 na tinukoy dito, di ba? Na magiging fadl o magiging kainaman ng mga tao na nagtitipon sa masjid upang mag-aral. Bababa sa kanilang kapanatagan at lililiman sila ng habag ni Allah, paliligiran sila ng mga anghel at ipagmamalaki sila ni Allah sa mga anghel na malalapit sa Kanya. Iniulat naman ni Imam At-Tirmidhi mula kay Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, innal malaikata latada'u ajnihatuha litalibil ilmi ridan bima yasna'u. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga anghel ay nagbubukas ng kanilang mga pakpak patungo sa mga nag-aaral ng kaalaman dahil sa kanilang kaluguran sa ginagawa ng tao na ito. Na dahil sa pagkalugod ng mga anghel na nag-aaral ng tao, kumbaga binubukan nila ang kanilang mga pakpak patungo rito. Na sinasabi, ang kahulugan ng pagbubuka ng mga anghel ng pakpak patungo sa mga mananampalataya ay tatawada alahu. Ito ay dahil sa pagpapakumbaba rin ng mga anghel sa isang nag-aaral ng kaalaman. Alhamdulillah. Si mga anghel, nakikilala nila ang kainaman ng kaalaman at ito'y pinararangalan nila. Kaya ganito ang kanilang mga pagkilos, alhamdulillah. Fala'amalu salihah kama tara tukarribul malaikatu minna. At katulad nga ng nababanggit dito, ang mabubuting mga gawain ay nagdudulot na ang mga anghel ay maging malapit sa atin, wa tukarribuna minhum. At tayo naman ay inilalapit sa mga anghel sa pamagitan ng mabubuting mga gawain. Okay? So nagiging malapit ang tao sa mga anghel sa pamagitan ng mabuting gawain. Eh siyempre, magiging tama rin ang kahulugan nito na kabaligtaran. Na kung yung tao ay masama, nagiging malayo siya sa mga anghel, at kung malayo siya sa anghel, kanino kaya siya malapit? Kaya satanas sa mga demonyo. Walau istamarra al-ibadu fi halati aliyatin minas samu ar-ruhi, kapag ang mga mananampalataya ay nanatili sa mataas na antas ng kanilang mga kaluluwa o yung kanilang kumbaga nasa mataas na antas ng paniniwala. Na kung sila ay nasa mataas na antas ng pananampalataya, lawasalu ila darajatin musyahadatil malaika wa musafahatuhum kama fil hadithil ladhi yarwihi Muslim. Na kung ganito ang kanilang kalagayan, ay aabot sila doon sa antas ng maaari nilang masaksihan ang mga anghel at maaari sila ay kumbaga magkakaroon ng physical na ugnayan, halimbawa pakikipagkamay sa mga anghel. Merong hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Hamdala al-Usaydi na sinabi,
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, sumpaman sa may tangan ng aking kaluluwa. So ganito ang isa sa mga paraan ng panunumpa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang tao, maaari lang siyang manunumpa sa ngalan ni Allah. Pero maaring ang expression na ito ay mangyayari not necessarily sa isang pangalan ni Allah eksakto, maaari sa katangian ni Allah. Okay? Halimbawa, maaari kang manumpa, warabbil Ka'bah, sinusumpa ko sa Panginoon ng Ka'bah, at sa pagkakataon na ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinusumpa ko sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. Si Allah pa rin. So pinahintulutan ng ang ganitong kisim o yung ganitong panunumpa sa ngalan ni Allah o sa anumang katangian ni Allah. Halimbawa, manunumpa yung tao, biizzatillah, sumpaman sa karangalan ni Allah, pwede. Walang problema, inshallah. Sasabi, walladhi nafsi biyadihi, sinusumpa ko sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri lasafahatkumul malaikatu ala farashikum wa fi turuqikum. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung kayo ay mananatili sa inyong antas habang kasama ko kayo. Kumbaga, ang mga sahaba kasi, kumbaga kahit sila ay nararamdaman nila na mas mataas ang kanilang iman kapag kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya gusto-gusto nilang kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kapag nasa ganun kayo o nanatili kayo, natutunan nyo na manatili sa mataas na antas ng pananampalataya at nanatili kayo sa pag-aalaala kay Allah, ang mga anghel ay makikipagkamay sa inyo, sa inyong mga higaan at sa mga lansangan. So, syempre, al-ghaib ito, hindi na ito inilarawan kung paano mangyayari ang pakikipagkamay na ito ng mga anghel. Pero ito ay nagpapatibay na ang mataas na antas ng pananampalataya ay maglalapit sa atin sa mga anghel, inshallah. Ang mabubuting mga gawain ay naglalapit sa atin sa mga anghel, inshallah. So gayon din, meron pang isang naiulat. Iniulat naman ito ni Imam At-Tirmidhi, mula kay Handalah Al-Usaydi radiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos pareho ito ng kahulugan ng naunang hadith. Law annakum takununa kama takununa indi, na kung kayo ay mananatili sa kalagayan ninyo kapag kasama ninyo ako, ang mga anghel ay magbibigay sa inyo ng lilim. Laadalatkumul malaika. Ang mga anghel ay magbibigay sa inyo ng lilim. Lililiman kayo ng mga anghel sa pamagitan ng kanilang mga pakpak. Pero ulitin ko nga, ito ay al-ghaib. So maaaring hindi natin physical na nararamdaman na nilililiman tayo ng mga anghel o hindi naman mawawala yung araw o yung sikat ng araw. Kumbaga ito ay al-ghaib, pero nangangahulugan ito ng pagiging malapit ng tao sa mga anghel, alhamdulillah, kapag sila ay nasa pag-alaala kay Allah at pag-aaral ng relihiyon na ito, alhamdulillah. So sumunod na relasyon o ugnayan ng mga anghel sa mga mananampalataya. Tasjilul malaikatul ladina yahdurun al-jumu'ah. Si mga anghel, sila ay nagtatala sa mga tao na dumadalo sa Jumu'ah. Itinatala nila, inililista nila yung mga tao na dumadalo sa Jumu'ah. Wa haula'il malaikatu yusajjiluna ba'da a'malil ibad. Ang mga anghel na ito ay naglilista
ng ilan sa mga gawain ng mga alipin. Kumbaga, may mga anghel na merong specialization kung ano lang ililista nila. فَيَسْتَجِلُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْجُمَعَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ na inililista raw nila merong mga anghel. فَيَسْتَجِلُونَ الَّذِينَ يَؤُمُّونَ الْجُمَعَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ inililista nila yung mga dumarating sa mga masjid. Al-awwalu fal-awwal, ibig sabihin, ng sunod-sunod. Kung sino nauna na dumating sa masjid, inililista nila na nauna. Tapos yung pangalawa, tapos yung pangatlo. Kasi mayroong fadal sa pagdating sa masjid ng maaga para sa Jumu'ah at mababanggit ito dito, inshallah. Iniulat ni Abu Hurairah at ito ay hadith na iniulat doon sa Mishkatul Masabi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmal jum'ati, waqafa al-malaikatu ala babil masjid." Tuwing ng araw ng Jumu'ah, tumatayo ang mga anghel sa pinto ng masjid na may Jumu'ah. Kasi maaring merong masjid na walang Jumu'ah, di ba? Kasi ang mga tao ay nagtitipon doon sa pinakamalaking masjid nila, yung tinatawag na jami', na kung saan merong Jumu'ah. Yaktubun al-awwal fal-awwal. At itinatala nila ang nauna at susunod nilang itatala yung sumunod na dumating. Fa idza kharaja al-imamu tawu sahfahum wa jalasu yastami'una dhikr. At kapag dumating na ang imam sa masjid, lalong-lalo na kapag nagsalam na ang imam, itinutupi na nila ang kanilang mga listahan, isinasara, at nauupo na ang mga anghel at nakikinig sila sa dhikr, sa paalala o sa pangaral ng imam na nagkukhutbah sa Jumu'ah. Okay, so pati yung mga anghel, nakikinig din sila doon sa khutbah ng imam. Kaya ang mga tao kapag Jumu'ah ay dapat nakikinig sa khutbah ng imam at hindi sila nagsasalita. Haram yung makikipag-usap ka habang mayroong khutbah sa Jumu'ah. Kahit sumagot ka sa salam o babati ka sa salam, haram. So dapat tahimik ka lang na nakikinig. Kung hindi mo naiintindihan yung khutbah, halimbawa yung khutbah ibinigay sa ibang salita, Maranaw o Arabic, kasi hindi ka naman masyado nakaintindi ng Arabic, may reward pa rin inshallah. Basta tahimik ka na nakikinig doon alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod, wa yasajjiluna ma yasduru anil ibadi min aqwali tayyibah. Gayun din, may mga anghel na naglilista ng mga mabubuting sinasabi ng mga tao. Iniulat ni Imam al-Bukhari at ng iba pa mula kay Rifa'a bin Waqi' radiyallahu anhu, "Kunna yawman nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallama, falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'a qala, Sami Allahu liman hamida." Kasama daw nila minsan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsala sila sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang umangat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa ruku, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sami Allahu liman hamida. Narinig ni Allah ang sino man na pumuri sa Kanya. Itong ibig sabihin ng Sami Allahu liman hamida. Narinig ni Allah ang sino mang pumupuri, sino mang pumuri sa Kanya. Qala rajulun wara'a, meron daw lalaki sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. So ito yung mas mahabang pwedeng sabihin pagkatapos ng ruku. Pero kung sasabihin mo Rabbana walakal hamd, pwede rin, walang problema. Pero kung gusto mo mas maraming reward, pwede mong dagdagan, inshallah. So ito yung sinasabi ko kung bakit matagal din ako na nakatayo pagkatapos ng ruku bago magsujud. So magandang madagdagan yung mga sinasabi doon. Tapos yun din naalala ko bigla. Sa pag-iimam, kung ba mag-iimam kayo, the more na dumarami yung tao, the more na hahabaan ninyo ang inyong ruku, sujud,
yung julus, inshallah. Kasi mas maraming tao, mas matagal silang makasunod sa imam. Normal yan. Kahit ngayon, merong speaker, naririnig ng mga nasa likod yung salita ng imam. Pero maaring mangyayari kasi talaga na yung tao na nasa likod, kikilos lamang kapag nakita nilang kumilos yung nasa harap. May nangyayaring ganyan. Kaya ang mga imam sa mas malalaking mga masjid, asahan ninyo mas matagal silang magsujud at mas matagal silang magruku. Tayo, kapag nag-iimam ako mga 7 subhana rabbiyal a'la at 7 subhana rabbiyal azim, ganun kahaba. Maikli na nga yun kung tutuusin, maikli na yun. Kasi sa ibang mga masjid, binibilang ko, nakakailan na, lampas 10 na yung nasasabi ko, pero nakaruku pa rin. Kasi yung mga malalaking masjid, talagang asahan mo na mas matagal silang makaano. Lalo na sa Makkah, mas matagal silang sujud o mas matagal makasunod yung mga tao sa imam. So yung tao na nasa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos siya magsabi ng Rabbana walakal hamd, sinabi niya, pagkatapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sami Allahu liman hamida, sabi ng tao, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. O Allah, Panginoon namin, sa iyo ang papuri at napakaraming mga kabutihan at pagpupuri. Lakal hamd, hamdan kathiran, na napakaraming mga pagpupuri at mabuti at mabiyaya na pagpupuri. Nang natapos daw yung sala, falamma insarafa, nang natapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sala, sa pag-iimam, tinanong niya, manil mutakallim, sino ang nagsabi ng hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Nagsalita yung lalaki, sabi, qala ana, sabi niya ako. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aytu bid'ata wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Nakita daw niya yung mahigit sa 30 anghel na naguunahan kung sino ang maglilista nung sinabi na yon ng tao. So, anong ibig sabihin nito? Pwede ka ba mag-imbento ng... Kasi ito, hindi naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nagsabi, di ba? Pero siya ay naging sunnah. Hindi naman to propeta. Pero ito ay naging sunnah. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng sunnah? Sinang-ayunan. Kasama doon ang sinang-ayunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ginawa niya, at sinang-ayunan niya. So itong sinabi na ito ng sahaba, sinang-ayunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. At itong hadith na ito nga inulat ni Imam al-Bukhari at panghuli ngayong gabi inshallah. Sasabi rito, fahaula'il kataba minal malaika gairal malakainil ladina yusajjilani saliha a'malihi. Ang mga anghel na ito ay iba pa doon sa 2 anghel na nagsusulat ng mabuti at masamang gawain ng mga tao. Di ba natalakay na natin yun? Palaging merong nakasama sa tao na 2 anghel na naglilista. At iba pa itong mga ito. Iba pa yung nasa Jumu'ah, iba pa yung naglilista ng sala, na pagpapakita ito ng kapangyarihan ni Allah, na napakarami ng anghel na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, alhamdulillah. Na dito nga, watalahuha bitta'kid, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinukoy niya ang bilang nila, likawnihim bid'a wa thalathina malakan. At nilalarawan pa nga niya kung ilan ang bilang talaga nila. Ibig sabihin, itong 30 mahigit na ito na anghel, iba pa ito doon sa 2 na nagtatala ng mga mabuti at masamang gawain natin araw-araw o sa bawat sandali. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah. Naisip ko na kumbaga, tapusin muna natin ito lahat bago tayo, kasi di ba alternate tayo doon sa jinn tsaka itong mga anghel. Ubusin natin ito lahat muna, inshallah, kasi yung puro pakikipag-ugnayan na ng mga anghel sa mga tao.
So para hindi tayo hindi kayo malilito, hindi kayo makakalimot, iisa-isay na natin ito tuloy-tuloy inshallah. Tapos pagkatapos natin to, balik tayo sa pagtalakay sa mga jinn inshallah. So next week yung number 8. Dito pala may maling numbering. Yung number 7 pareho dito sa libro. Pero dito sa Arabic number 8 siya talaga. So tu'aqibul malaikatu fina, ang mga anghel ay kasakasama natin, may dumarating at merong umaalis at meron silang iba't ibang mga kinalaman sa atin. So tutuloy natin ito next week inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.